Parang sinabi mo, susundukin ko, parang pwede ko sundukin lahat kasi pro-equality ako. Lately, may addict ako sa Pokemon. Nasira ako din body clock to. Kaya ngayon medyo din ako eh. Meron tayo, Pokemon craze. Antok din ako. Tapos, basta hindi ko maayos yung body clock ko. Dahil sa Pokemon. Dahil sa Pokemon. At least malinaw dahil lang sa Pokemon. Nasa point na hindi kami nagpapangabot ng oras ng Gising ka. Ayun, syempre, naman tayo. Kahit naman minsan matigas tayo, kailangan pa din ng lambing. Kailangan pa din ng lambing minsan. Nilambing mo? Hindi. Hindi pa. Kasi may tinatapos din akong work naman. Pero sa'yo talaga na-trigger. Alam ko Pokemon Gym. Sa'yo talaga na-trigger yun eh. Yung sa yung sa shinare ko? Yung sa IG kasi namin guys, may tayo lang dalawa nag-uusap naman eh. Yung shinare, yung shinare mo? Yung shinare ko parang meme siya na ang sabi kasi, don't let parang dapat nagmo-multiple dates ka para hindi nila ma-atake yung main na relationship mo. Parang distraction, gano'n. May mga dami dates, gano'n. Ayun. Tapos, in-screenshot ng girlfriend ko. Sinin sa akin, sabi ko, uy, hala, hindi ako yan. Kasi, hindi naman talaga ako yun. Ako nag-share nun. Sige naman ako yun. Tapos, kasi, nung time na chinat niya din ako nun. Antok na antok din talaga ako. Malas talaga nung yung tempo na yun. Yung timing na yun. Kasi parang onti na lang talaga, makakatulog na ako. Ay, nakatulog ako. So, yung hindi mo na pinansin hindi mo napansin. Napansin ko, nakapag-reply pa ako na, hindi ako yan. Ako yun. Ako yung nag-share na. Tapos, ayun. Okay na, di nag-good night sa akin. Tapos magagising mo, wala rin good morning. Tinatry ko mag-good morning bago ako makatulog. Kasi nga umaga na ako di ba? Wala eh. Ayun, so kung gising ka pa. Ngayon manawagan ka. Sorry. Ako yun nag-share ng mga memes na tungkol sa pambabae. Tinetext ko siya eh. Baby, galit ka pa? Tapos sabi niya, sakto lang. Sorry. Tumawa talaga. Pero, nangyari ka. Hindi. Naman nasa ugali ko kasi. Paano kapag gano'n ba? Paano ka magsuyo? Paano ka manuyo? Ako? Pakita mo kami ng Jenner special. Kung paano manuyo? Depende yan. Ako pag iniisip ko talaga na may mali ako, which is in this case, may mali naman talaga ako. Anong mali mo? Na wala nga akong time. Nakakatulog. Basta? Kasi nag-ano ka, Pokemon. Tapos, hindi ako productive this week talaga. Wala. Ang downtime. Kung ano yung productiveness last week, kasi syempre, Gina G ka kasi nga, New Year eh. Yun yung kabaliktaran nitong week na to. Parang lahat ng ginawa ko last week, wala akong ginawa ngayon. Bali, ayun, may isa kasi akong ginagawa. Kaya naman pala ng saglit na. Ilang oras lang. Kailan pa binigay sa akin? Lunes pa. Kumbaga yung New Year's resolution ko hindi na susunod. Ayun. Wala eh. Ako nasusunod. Sabi ko mag-travel ako. Travel? Saan ka nagta-travel? Hindi. Mas nadalasan ko lumabas. Iba't ibang gym leader. Iniikot mo yung
Yung Kanto region. Yung talaga, iniisip ko, sabi ko, tapusin ko lang to Pokemon League, tutulog na ako. Di pa eh. Anong masasabi niyo sa BF na di naman nag-cheat pero tamad sa relasyon? Nako! Napaka-timely na ano. Napaka-timely naman natin yan. Hindi. Kasi may problema ngayon si Je. Ikikwento namin sa yung problema ni Je. Sa bagay. Wala pa kasi nakikinig kanina. Ayun, magkaaway kasi kami. Magkaway kayo kasi? Kasi hindi nagtutugma na yung oras namin lately na nasira body clock ko. Hindi kami nakapag-usap. Ayun. Tapos, hindi ko pa sinusuyo. Ba't ako tumatawa? Ay, sorry. Hindi. Ang masasabi ko lang naman doon, hindi, meron kasing dalawang two sides yan eh. Parang, meron yung sobrang comfortable na niya, na nawawala sa isip niya na minsan, ay, kailangan ko mag-effort para dun sa partner ko. Tapos, meron isa naman na, hindi lang siya talaga ganun ka-invested. Doon sa Pero, madalas kasi nangyayari kapag ka sobrang comfortable mo na doon sa partner mo, parang yun yung nagiging next na challenge. Kasi, proven na gusto nyo talaga yung isa't isa. Ang next na challenge naman na doon, paano nyo makaspice yung mga bagay-bagay? Galing mo mag-advise na. How to spice things up? Parang, it work both ways. Hindi pwedeng... Kaya pag di ko alam gagawin ko sa buhay ko, nakikinig ako sa'yo eh. Ang sabi, ba't di mo sinusuyo? Alam mo na nga na sad yung partner. Hindi siya sad, galit niya. paano mo natitiis? Hindi sad, galit siya. Bakit na kasi, so, long term na sila, Je. Sobrang tagal na nila to. So, parang comfortable na sila sa isa't isa. Parang proven na yun ng time yung relationship nila. Ayoko kasi masyadong parang nagbibigay lang ako ng palusot eh. Pero yung sa mindset ko talaga. Hindi naman palusot. Hindi naman palusot eh. Kasi kung yun talaga yung nangyayari, tsaka alam mo, ganun talaga. Noong last December kasi, madalas din kami magkita. Which is, hindi kami Wait lang. Parang, ganito, LDR kami. LDR sila. So, once a month kami nakikita. Tama. Pero, nung netong holiday season, madalas kami magkita kasama family, ganyan. And, parang hindi ko na-feel na nakapagpahinga ako nung... kasi sunod-sunod yung gala. Sunod-sunod eh. So, ngayon, parang, ewan ko, balik lang ako sa dating gawin na sira body clock, lagi pupuyat, mag-work kung kailangan. And hindi ko... Wala eh. Bumalik lang sa dati na hindi din ako madalas... Kumbaga tapos na kasi yung holiday season na na kaya mo, marami kang time. Ganun. Ayun, sige. Nakalinaw ka na natin. Nagigilty ako, bawal ako tumawa tayo na. Malungkot ka dapat kayo, no? Kasi magkaaway kayo. Magkaaway kayo, tapos ngayon nagre-record kayo. Wala, di tayo nakapag-record din noon eh. Ano din, na sobrang sira ng body clock ko, hindi kami nagtutugma ng oras din ng mga kasama ko dito sa bahay. Welcome to our podcast. This is Clocked Out with Jet and Siege. Anyway, sir, para sa ating question of the week. Ayan, question of the week natin guys is, ano yung mga secrets ng work mo? Tama ba?
Secrets ng work mo. Secrets na tinatago ng work mo. Sige. Bali, eto isa. When I was a public school teacher, probably 70% of teachers don't even compute grades and just put what they feel like. And a lot of teachers ay baon sa utang. Kaya kung hindi sila nagbebenta ng kung ano-ano sa mga estudyante or magpapabayad sila ng projects sa school. Parang gano'n. Yung sa hulaan ng grade. Actually, hanggang college ginagawa yun. Nanguhula lang ng grade yung mga prof eh. Kasi meron ng Alala ko nung kung akin papacheck tayo ng plate nun. Titignan yung titignan mo na yung gawa mo. Tapos titignan mukha mo. Medyo pogi ka. 89. Pag medyo pangit. Pag medyo Tututukan niya talaga yung plate. Check niya talaga kung maayos. Pagka pangit ka, tapos titingin ang plate mo, tapos titingin sa'yo, titingin ulit sa plate. Pero kapag medyo pogi ka, titingin sa plate, titingin sa'yo, grade na agad. Sino ba yun? Sinik yung gano'n eh. Nakangiti, tapos makikita nakangiti lang. Tayo na eh. May itsura naman talaga sinik. Pumasa yung defense niya na ba't daw walang cabinet yung sa maids quarters. Ba't tinatanong ng prof, ba't wala daw cabinet? Lalagay sa ilalim. Sa ilalim ng kama. Kasi yun yung sinagot niya. Tumawa lang yung prof ang puta. Tapos, sige na nga. The stereotyping teachers is offensive. My mom was a teacher and I was not like that. They find that entertaining the way stereotype or describe teachers in PH. Or, hindi siya sa sine-stereotype. Pero, parang let's be real lang na may nangyayari talaga na ganon. Isang entry lang naman. Hindi naman sa lahat ng teachers. Hindi natin inaano lahat. Parang, alam natin na nangyayari talaga siya. So, huwag tayong maging parang bulag sa realidad na hindi siya nangyayari, na parang nagpapanggap lang tayo na, porket, hindi nangyayari sa akin, hindi rin nangyayari yun sa iba. Parang ganon yung ano na. Ano pa maano natin? Kunwari, ano ba secret sa Arky? Secret sa Arky? Yung sobrang glorified na profession din siya na kailangan dugot, talaga, puyat ka, Wait, UST ba kayo? Yes, UST po kami. Sa Arky, parang kailangan puyat ka, kailangan sobrang dedicated ka sa work, tapos pagkalabas mo, sobrang baba nung salary. Totoo yun. Tapos kasi as junior architect, sobrang baba. Diba? OMG kaya pala. Ano kaya pala? Ano ba sabihin? Ano sabihin nun? Parang offensive yun Oo nga. Baba nga. Baba talaga. As in, tapos hindi siya basta-basta eh. Tapos hindi siya masyadong appreciated kasi nga, madaming nagtatry kumuha ng trabaho natin. Nandyan sila foreman, nandyan yung mga engineers, tapos nandyan yung mga kontraktor-kontraktoran, mga ganun. Next? Next. Sige, next. Next entry, software engineer here. Lahat kami di alam ginagawa namin. Siya nagsabi na to, lahat niya kayo. Mas magaling lang kami mag-Google compared sa normal na tao. Well, in fairness sa kanila, alam naman kasi nila kung ano i-Google. Kung ano yung prompt. Ganon din naman sa usually kaya naman ng lahat mag-design, sabihin natin kung ano. Kung magde-design na. Kasi medyo common sense na din nung habang nag-aaral din tayo. Tapos parang inaaral anthropometrics, kung maaari. Anthropometrics, guys, is yung sukat ng katawan in relation sa mga nasa paligid mo na. So ayun, dun mo ma-appreciate kung gaano ka taas yung mesa, ganyan. Sige.
Nakalimutan ko. Akala ko sobrang ganda na nung sasabihin. Yung engineer. Pero feel ko kasi sa software engineer, ang hirap. May boards ba sila? Parang wala ata, di ba? Software engineer kasi is job title. Oo. Parang ano kasi, breathing yung ano nila eh. Yung profession nila eh. Oo. So, kung may bagong trend, o kaya may bagong labas na technology, parang kailangan maka-keep up sila eh. So, kailangan talaga, consistent sila na nag-aaral. Actually, yun din naman yung mahirap doon. Maraming government workers ang walang alam sa trabaho nila. What? Hindi ko masyado ano eh. Kasi hindi din ako... Parang ano, may galit na lang siya sa mga government. wait lang. Kasi usually, di ba, pag government workers yung ano, alam mo yung stereotype sa kanila naman. Yung masungit. Masungit lagi. Lagi na si Magot. Eto, may sumagot naman dun sa sinabi ng isa. Local government employee ako and totoo to. Siya nagsabi. Ang daming computer illiterate. Okay lang sana kung willing pag-aralan, kaso hindi. Yun lang yung medyo matanda na nga yung mga nasa... Tsaka updated na rin kasi yung mga yung mga systems sa atin. ng government eh. So, ayun. Ito isa. I have an aunt who works for emergency services. Minsan daw, kung ayaw nila ma-stop sa traffic, binubuksan daw nila yung sirena ng ambulance kahit wala emergency. Nagaganap o hinahatid na pasyente. Ba? So, actually, tama yung sustain. Sabi ko na eh. Minsan walang ano yun eh. Yung out of nowhere, bigla lang kapag nakita nila lang traffic, bigla nagsisinde. Sabi na eh. Tama yung conspiracy. Pero kasi hindi mo din pwede isugal na hindi siya padaanin eh. Kasi kapag hindi mo pinadaan, ayan, when your application doesn't get forwarded, it's not always because of your resume. Minsan ayaw lang talaga sa'yo ng hiring officer. No valid reason, hindi ka lang niya feel. pag nakita ka yung picture mo, yun yung face value talaga yung una eh. Parang pag nakita niya, ay, parang hindi ko makaka-vibes. So, parang, yun yung ano, yung sad part kasi din sa minsan hiring na ano. Pagka mukhang, pag hindi niya lang trip, as in, walang masyadong, seryoso. May ginala ako dyan. Anong gino? Yun, ina-hire lang magaganda. Oh. May kilala na. Okay. Ano, magkaiba? Feel ka naman magkaiba. Magkaiba tayo. Feel ko alam mo kung sino yung tinasokay ko eh. Ayaw magsalita kasi 2025 na. Ano naman tayo eh. Mabait naman tayo. Minsan kasi talagang ano eh, unang titignan talaga yung picture mo, tapos yung background mo. Minsan nga school eh. Pag nakita na, ay, mong ano to. Kaya nilalagay ko yung school. Ganun. Mga stereotypes sa school. Eto. Some friend of mine said minsan ginagamit yung service vehicle ng government sa personal reasons or non-official business. Matik talaga yun. Pero nga, di ba, yung parang SK, bumili siya ng Strada kasi daw kailangan ng barangay. Ano sa gawin ng barangay sa Strada? Gumulok! Galing ah. Nung una, mga NMAX lang eh. Siya yung ano eh, naka-Strada. Ano gagawin ng pick-up? Masunod. Next. Hindi totoong wala ang size mo sa nakulay na napili mo. Tinatamad lang pumunta sa stockroom ang staff. Or minsan kunyari, pumupunta nga sa stockroom, pero pagbalik ko lang dala, mukhang nagtago lang siya. Sabi na eh! Sabi ko niya! Sabi na eh! Meron to size ko eh!
Double XL, wala. Niwala ko, wala mo. Ay, nako. Nagpahanap kasi ako ng size 9, tapos umalis saglit, pagbalik wala raw. Sabi ko ikot muna ako sa ibang brands. Hinintay ko lang magpalit ng shift ang mga staff. Pagbalik ko, nagtanong ulit ako ng size 9 sa bagong shift na staff. Ayun, meron na. Dagdag ko lang, maraming beses ko na naranasan to at sa iba't ibang stores na rin po. Ang tiyaga niya man niya, hinintay niya talaga. Wow, ayaw niyo pera ko. I'm gonna take my business elsewhere. Bibili ako ng kung ano-ano. Papakita ko sa inyo may binili ako. Ayaw niyo pagbilan, ha? Ayun lang guys, so yun yung mga entry sa question of the week. Ano yung mga secrets na tinatago ng work mo? And Oo nga, anong secrets masyado nung ano natin? Ang isang Sorry. secret lang nakikita ko kasi sana budol sila sa college na pagkatapos ng Arky, ano ka na, Oo. may title ka, parang pinaramdam sa akin na ang Oo. ganda ng labas ko sa college. Pagkalabas namin ng college, delubyo eh. Ayun, anong kwento mo ngayon, Jerry? Kwento mo ngayon? May Parang ang tamlay-tamlay mo ngayon, bro, ah. Siyempre, dapat makita niyo malungkot ako. Hindi pwede na ano, hindi pwede sobrang sayo ka. Bawal ba? Ito yung ano lang. Yari ka. Ang title is, My Friend is Asking a month. Ano? My friend is asking money from my BF. Ayusin ko grammar niya medyo. Sige, sige. Last December 28, when I found out na nangihingi ng pera yung kaibigan ko sa boyfriend ko at ginagamit ako na excuse. My boyfriend told me about it dahil nababother na raw siya sa friend ko na humihingi ng money from him. Hingi. Hindi eram. Okay. And using my name, and later on, that friend of mine sasabihin niya na joke lang. I asked my BF Parang if ano nagiging reply niya. Shoot your shots, gano'n. Shoot your Parang shots. ganun. Kung papahiramin ba or hindi. Wala, parang pag sa mga ganyan kasi, kung pinahiram niya na isang beses, ulit at Yun din. Pero kung good payer naman, tapos hindi ka naman bothered, okay lang naman tumulong. Ayan, I asked if ano nagiging reply niya, and sinend niya sa akin yung buong convo nila. Starting noong nanghingi ng money yung friend ko, and based on their exchange, he just changes the topic and kinakamusta ng BF ko yung friend ko at BF niya. Oh. Noong nabasa ko yung conversation, napamura na lang talaga ako. Imagine texting your friend's boyfriend na, hey, I'm with ganito, ganyan, and heard you sent her something. Wala ako. Parang ano. O kaya, uy, gusto rin ni blank ng ganyan. Send mo na lang sa Wise account ko. Hindi pa yan yung malala. There was a time na humingi siya ng $55 sa BF ko dahil daw nag-abono siya sa kinain namin last time we went to Pobla. And I was like, kailan yun? Oo. Hindi ako nagpapaabono sa kanya kasi I have my own money. Kung makulangan man ang dala kong cash, may online wallets or accounts ako. Honestly, nakakadismaya knowing that I'm not the kind of girl even sa nakakadismaya. Knowing that I'm not that kind of girl even sa parents ko. Hindi nga ako nangihingi sa boyfriend ko ng kahit ano. Minsan pinag-aawayan pa namin kapag bigla na lang niya binayaran ang subscriptions ko sa Netflix. Nakakainis nga yung ganun, no? Sana wag gawin sa akin, no? Yan. My boyfriend is a working student sa Vancouver and knowing the cost of living there at gaano kahirap, nakakadismaya malaman na ganun mag-isip yung isa sa mga tao pinagkakatiwalaan. Porket nasa ibang bansa. Yung boyfriend. Oo. Hindi ko pa na-address sa friend ko yung issue na to. Pero hindi muna ako sumama sa mga aya niya kasi sobrang sama pa rin ang loob ko. I'm planning to tell her kapag nakapag-isip-isip na ako
at hindi na mainit ulo ko. Sa ngayon, hindi ko alam kanino ko ilalabas frustration ko since ayoko na ma-stress yung boyfriend ko. I already told him to restrict niya muna and he did. And note, I asked my boyfriend why he did not tell me this earlier. And yung OFW mentality na parang, ay, kailangan pera na ito. No, Sisend parang ganun. And he said na baka my friend is really joking lang and ayaw niya na iba tingin ko sa friend ko. Since that friend of mine is super close ko. And before anyone judge, hindi foreigner yung boyfriend ko. He's Pinoy. Okay. Nag-send, pero hindi naman nag-send yung guy, diba? Wala siyang sinend. Kasi, Hindi. Pero yung time na nakaka-bother dun yung humihingi ng $55 para sa kasi nga, isa Pobla daw. oo, parang may uy, bigyan mo naman kami para may pang-budget kami na Parang na ganyan. Makapal mukha. Makapal yung mukha. Siguro respect. ang hirap ng ginagawa yun. Ganun kakapal mukha niya, pre. Nanghihingi siya ng pera sa boyfriend. Respect. Respect the hustle. Ayun, all jokes aside naman. Hindi naman okay yun. Nakaka-impress lang yung apog niya talaga eh. Pero gagawin mo ba yun? Hindi. Diba? Ang tatag lang talaga niya. Na, tapos, parang sa pagkakasalita sa mga pinsan niya, ko, parang- hindi ko magawa yun. parang hindi siya, hindi naman sila close nung boyfriend di ba? Di ba? Pero super close sila nung Nung girl, nung pero, FC lang siya. gets ka naman na FC. Pero, pag in terms of money kasi, parang di ba? Kakaibang usapan pagdating sa pera Respect. Ang tatag ng mukha mo. Na parang yun sa mindset niya, kung ako yung nanghihirap. Hindi ko iisipin kung magsumbong sa kaibigan ko. Parang iniisip niya na, baka nga kampihan pa ako nito, ibigyan ka na niya pang gimmick Sabi niya ba, ay sige, hingi ka dyan. Bali, yun lang naman yung kwento of the week natin, guys. Kaya, kupal lang yung Kupal yung friend. Dapat. Gusto kong basahin to yung ako ba yung gago eh. Pero Sige. Dahil sa mga bago lang sa live natin, halos bago yung mga tao sa live natin. Every podcast natin, meron tayong late news. Yung late news niya, kaya siya late news kasi ngayon pa siya relevant news pa siya. Pero pag in-upload kasi ito, late news na siya. Ay, actually, bukas pala ma-upload to. So, hindi pala. Relevant news! Flash news na Bagong achievement. Flash news. The security guard and Sampaguita girl incident. yun. Di ba naman? Hindi. Kasi ang na ito, yung sa security guard tsaka Sampaguita na incident, merong SM guard, tapos nagbabawal siya ng estudyante na nagbibenta ng Sampaguita kasi nasa tapat ng SM. So ang ginawa niya, pinapaalis niya yung bata. Nasa tapat lang ng SM. Hindi, pa rin nila. Parang property pa rin. Nasa hagdanan. So, bawal naman vendors doon. Tapos, parang ang nangyayari daw kasi doon, paulan na. Okay. So, yung yung bata na yun, sumisilong sa sa canopy ni SM. Tapos, pero nagbebenta ba rin siya? Nakasilong lang. Hindi, Nagbebenta pa din. Okay. nagbebenta pa din. Tapos, ang ginawa nung guard, pinapalis niya. So, nung nakita dun sa video, tumayo na yung nagtitinda na estudyante. Pero pagkatayo nung nagtitinda na estudyante, hinablot nung guard yung Sampaguita. Tapos sinira. Tapos, di syempre nagalit yung bata. Sinipa pa siya nung guard.
yung sipa niya, ewan ko kung nakita ng mga tao yun, pero may light na sipa. So, alam mo yung tumama sa sa shin ng bata yung Okay. yung, sakit di ba? Oo. Tapos, ang ginawa ng bata, pinagahampas niya yung guard ng sampagita. Yung guard may hawak na shotgun Sobrang tapang ng bata. Tapos, ayun, na-videoan siya, nag-viral. Ang naging decision ni SM, tinanggal nila yung guard. Dinismiss nila yung guard, tapos hindi na siya makakapag-trabaho. Tapos binigyan nila ng warning yung security agency. Tapos, tinigil na nila yung dinismiss na nila yung security guard na gumawa nun. Kasi nga, si SM is din maayaw rin ng mga issues Oo. Tapos, ayun. Konting issue mo lang sa SM. Tapos, ayun. Lahat yan napapalitan sa SM. Nag-viral yung na yun, yung take na yun. Tapos, ang part dito, hati yung tao. Hati yung mga tao. Kasi, meron daw, lang to hindi ito confirmed. So, meron daw, alleged na, yung mga naka-uniform daw doon sa part ng SM na yun is sindikato. Ito wala na tong news. Basta ang news lang doon, natanggal na yung guard. Conspiracy. Conspiracy na to. Conspiracy na to. Sige. Ang conspiracy nila doon, yung bata daw is Okay. nagpapanggap lang na estudyante para may mga modus na gano'n. Tapos, maraming nagsulputan na ganong case. Tapos iba't ibang mall. Tapos iba't ibang din na nakikita nila na nadadaanan. Parang sobrang tagal na dun. Tapos ang homework pa din. Nagtitrace ng alphabet. Mga ganon. Hindi ko siguro siya. Medyo kakaibang topic siya. Pero parang hindi mo na kasi alam ngayon kung ano yung totoo sa So ko tuloy sa kalsada mag-research ulit. Magbabasa nga ako niyan, mga conspiracy. Kasi, meron, yung natakil natin dati sa episode natin, yung kay Pastor Kibuloy. Yung iba ganun yung ginagawa. Nagpapanggap na estudyante na para pang So, isa sa mga nila yun. Isa sa mga modus nila yun. Tapos hindi ngayon, ang mga tao ngayon nagsasabi na sindikato daw yung batang babae. Which is, kaya nahati yung yung mga tao. Kung... Ayun din, parang open secret din kasi. na meron talagang gano'n. May ganyan talaga. Hindi Nalagay pa nga sa pelikula yung ganyan. hindi naman lahat. Pero, parang ang sad lang kasi hindi mo na ma-identify kung ano yung modus tsaka yung yung legit Kasi, yung iba, ang ganda ng uniform Tapos pag tinanong mo, hindi nila masabi kung saan silang school nag-aaral Meron din isang beses dun sa comment, parang sabi, sobrang dami niyang time. Tapos, ang ginawa niya, pinatulan niya yung isang estudyante. So, bago siya habang nagbubunod siya, parang tinanong niya, saang school ka? Magbibigay siya ng pera. Saang school ka? Tapos sabi niya, dito lang sa Makati area lang. Sa Makati lang daw, malapit lang. Tapos sabi niya, tawag dito, ang ganda naman ng uniform nyo. Mukhang private yan Tapos ang ginawa nung nagmamalimos, biglang umalis. Tapos meron pang isa, tinry niya din. Abulay ba to kay Pastor Wala yung Tapos umalis din. So, hindi mo, parang kinakabahan din yan Oo. Kumbaga minsan kasi well-trained daw na kapag merong ganitong topic na tutulay pag-usapan, alis na. Yung SM sa amin may tanim na sa bagita tapos kinukuha ng mga bata para ibenta. Oh. Ang bako sa SM nyo. Ang isang bagita. Wala lang. Kaya, ang hirap na magtiwala sa ako parang sa limos. minsan lang din ako magbigay ng ganyan. Kuwari yung mga kumakatok sa, sa kotse. Tapos, Na minsan, parang binibigyan ko pag
Pag nakita mong nakaawa, di ba? Ayun man. Malambot mo yung loob ko sa mga mga senior. Huwag matanda. Parang, Pero maiisip mo din kasi, ba't sa umaga lang sila wala naman sa gabi niyan eh. tutulog na sila. Saan? Nakita mo? Minsan sa kalsada, Pero meron ako nakita sa may UST. As in, Sumakay. parang minanmanan sila ng DSWD. Ay, DSWD ba? DSWD. Tapos, ang nangyari nun, isang hilera sila. Tapos, ang ginawa kasi, parang ang tagal na nilang binabantayan na sindikato talaga sila, pero doon sila nakapwesto. Ang bilis. Bilis talaga ng pangyayari. Nasa jeep lang ako nakita ko. Parang dahan-dahan. Yung L3. Tapos nung L3, pagkahinto nung L3, ang bilis naglabasan yung mga agent. Tapos nakapaligid lahat sa kanila, tapos naka-flashlight. Wala tatakbo. Dampot sila agad lahat. Recommendation. Take it away. Ang mararecommend namin, showing ngayon, Sonic 3. Yay! Sonic 3, napakaganda. Naalala ko na. So far sa Sonic franchise, yung tatlong movies niya, yung 3 yung pinakamaganda. Grabe, tapos heavy yung mga actors. Tapos Pag nalaman nyo kasi kung sino yung voice actor naman sa kakatawa. Kasi actually alam naman na yung cast. Si Keanu. Si Keanu, si Shadow. Si Idris, si Knuckles. Tapos si Jim Carrey, labas alam naman natin na dalawa yung role niya doon. Tapos galing. Ang galing talaga. Kaya maganda din yung yung CGI nila. Tsaka yung fight scenes. Ang ganda na. Yung fight scenes, sabi ko, grabe yung budget na ito. Parang feeling mo Yung nag-appear talaga yung favorite ko. Nag-appear talaga. Feeling mo Avengers level yung production. Sobrang ganda. Sulit yung kung papanoorin niyo siya sa sinehan kasi kakashowing lang niya nung 15. Sobrang sulit kung papanoorin niyo sa sinehan. Grabe. Tapos matatawa kasi yung mga nagboboses, alam mo seryosong actor. Tapos ganun-ganun yung mga pinagsasabi nila. Ayoko masyadong Ayun. Sobrang sulit. I-marathon nyo na yung 1 tsaka 2 tapos panoorin nyo sa sinan yung 3. Isa sa mga sulit na sine. Para sa Ako ba yung gagi? Yung ako ba yung gagi segment natin siya sa podcast na about sa mga kwento lang sa Reddit din. Na I-assess lang natin kung sila ba talaga yung gagi or hindi. Ito na yung time to shine natin para maging judger na tayo. Ito yung safe Dito tayo kailangan eh. Ayan. Ito na yung safe pass natin. Ayan. Ako ba yung gagi dahil I called my friend mataba because I've had enough of her insults. Yun yung title. Parang nakaka-sense na ako ng team ngayong season 2 Kasi last season, hindi ko alam puro pangit ganyan. Puro body shaming. Nagkataon lang to. Sige. Hanap ka na iba next episode. Ayan. I have this classmate and friend as well. We are in good terms but she keeps on calling me pandak. I'm only 147 cm, 4'10". Mas matangkad ka! 4'11" ako eh. Ayan. And my height ayan. Sige, context na lang guys. Ba't kami tumatawa? Sa lisensya ko kasi, nagkamali yung print. Parang ilang beses na ako nag-renew, hindi nila pinalitan. Ulit. Yung height ko dun is 4'11". Mas matangkad ka pa sa Hulaan niyo yung totoong height ni Je. Ayan. And my height has always been my greatest insecurity. I already got used to people calling me that, but in this situation, she has always called me that ever since we got friends. And I always laughed at it.
and I always laugh at it. Excuse. She would always shout it also in front of so many people, Excuse me. Sorry. even randomly in hallways and streets. And last December, I told my OG kabarkada that if she insults me again, I'll also call her for something that's obvious. I never ever commented on anyone's body. She would sometimes call me flat too and compare hers to mine. And in my mind, I answer, in my mind lang, Sa utak niya lang. Ano sabi niya? at least hindi lumalaylay. But I would never because I know that's not nice. Kumbaga siya yung better man. Siya yung Ay, sorry. Yesterday, while I was sitting with our classmates, she went to me and said, "Oh, andito na pala ang pandak." And I've said before that the next time she insults me, I will not keep quiet. So I said, "Anong gusto mong sabihin ko? Andito na ang mataba." Ay, sorry. She just laughed and said, "Ay." But then our classmates laughed. Others had wide eyes. Kasi nagulat, binigyan siya ng taste. Wow. Dito yung sa sariling condition niya Gagano ako. Tingin ako sa'yo. Pag tumingin ka sa akin, natawa ako Ako pa naman di ko napipigil na reaction ko sa gano'n. Magkano? Ikaw pa yung sisigaw. Gano'n. Meron na pasigaw ako nung Nung? Alala mo yung second year na yung nag-split. May nag-split sa classroom kasi. Ay! Mali! Nalaglag mo natin sa rin. And then nakita ko lahat na nangyari. Sakit ang leg gano'n May nag-split na palingaw ka. Pasigaw pa. Hey! Pero naman 360 ako na palabas ako. Palabas na ako, naglalakad na ako sa may pinto. Tapos bigla may nag-split. Bigla ako nabigo Nag-U-turn. Sige. Ayan. Sino nag-split? Hindi na namin yan, Sino yan? Sino Kakilala ka ba ba natin? muna? Sino yung L? Hindi kami magsasabi ng pangalan. Hindi mo makimahuli. Basta, core memo yun. Lahat ng tao, parang huminto yung mundo. Lahat kami mga lalaki sa Nagulat kami lahat sa ginawa niya. Sige, balik tayo sa kwento. Ayan. Others had wide eyes. But after saying that, I felt bad. I really wanted to apologize, but she never apologized to me in every insult and public shaming she did to me. Yun yung mga nakakainis na tropa. Yung alam mo yung yung nagpapasikat in the expense of others. Diba? Yun yung nakakainis Ayan. Ako ba yung gagi? I feel really bad that I want to cry. But I would feel like crying more if someone would comment on something I couldn't change nor can control. Ayan, ang lesson natin, guys. Yun nga yung rule na, Ano bang lesson? Kumante? hindi. Na, ako magsasabi ng lesson. Sige. Sorry. Hindi ba kayo makinig dito? Masama yung ginawa niya. Na kung hindi kaya ayusin ng tao in 10 seconds yung In 10 seconds? Yung or something na pinuna. Huwag mo nang banggitin. Huwag mo nang banggitin. Or huwag mo nang pag-anuhan. Huwag mo nang... Kung may tinga lang. Oh. May tinga ka dyan. 10 seconds pa. Yan lang yun Tapos kakainin niya. Kamabuyan! Hindi ako. Pero kung ano ba sabihin na? Kung hindi niya agad kayang tama, hindi parang kung hindi niya kayang baguhin ng mabilisan, siguro
hindi dapat pagtawanan. Pero, ako, parang may fine line pa din eh. May fine line pa din eh. Kasi, tama naman, hindi dapat pinagtatawanan yung mga ganong klaseng bagay. Oo! Against tayo dun. Hindi dapat pinagtatawanan yung mga ganong klaseng bagay. Parang, siguro ano dapat pagtawanan? Mga ginawa, ganun. Ano yung, parang may pass sa ganun. Parang wala lang. Naisip ko lang, ano yung may pass sa ganun na valid siya na Nagbago na isip. Tatawanan ko na lang lahat. Para fair. I don't discriminate. Yun na yung pinakamadali. Parang sinabi mo, susuntokin ko, parang pwede ko suntokin lahat kasi pro-equality ako. Yun yung reason behind dun eh. Wala eh. Ano yung may mga pass pag Wala lang. Naisip ko lang kasi kung hindi siya dapat pagtawanan, ano yung mga dapat nating, yung pwede nating pagtawanan? Diba? Wala lang. Ang hirap eh. Mga ginawa mo na I mean, with awareness, ganon. siguro kung ikaw yung Mag-boyfriend po ba kayo? Hindi po. Minsan? Tinatagyo mo na ako, ha? Nagalit nga girlfriend ko sa akin eh. Dapat di ako nag-record. Siguro kung siya pumansin sa sarili niyang insecurity. Yeah, tawagin natin insecurity. Ayun yung tawag dito. Ano yung minsan ginagawa ko? Bago pa mabanggit ng lahat, bago pa mapuna ng lahat, pagtatawanan ko na, para medyo yung blow, medyo hindi masakit. Kunwari, baliktad yung damit ko. Ay, tignan mo, balik yan yung damit ko. Gano'n. Sa akin, Huwag mo lang. sino man? Oo, kaya. Pag Inuunahan mo na. Hindi, yung pagbutas yung pantalon ko na. Ano sabi mo? Ay, tignan mo, butas yung pantalon. Sa inyo! Sa babae. Nagkaroon na-report ka. Yun na naman. So, siya ba yung gagi? Hindi siya gagi eh. Kasi parang victim nga siya eh. Parang dito, medyo kompleto naman kwento niya. Ikaw kung ganyan napuno ikaw, siya. ano ba siya? Gagi ba siya? Hindi siya gagi. Parang victim lang kasi siya eh. May mga times talaga na enough is enough. Pag may... Napuno na to eh. Tapos kinausap niya na rin kasi. So kinausap niya na, dapat alam mo kung friend ka talaga, kung alam mo kung matinong tao ka, alam mo kung enough is enough na nga eh. Kung Ako yun dati, nung inasa akong mataba. Gagawin ako yan. Sige na nga, mataba ako. Ang gusto mo gawin ko? Bakit pogi ka? Wala kang makasal. Ang pogi mo kasi! Ako na mataba! Wala, pero ako, hindi ako na-bother kasi dati. Nung mataba ako, sinasabi mataba. Kahit yun naman eh. Sa akin physically, pinakayo ko talaga yung namimisikal eh. Na nambubul. Yung, alam mo yung nakakasakit? Yung nakakasakit. Ay, nakakainis naman talaga yun. Kasi parang okay lang yung sa akin yung hindi siya okay all the time. Pero mas okay sa akin yung parang vocal lang tapos with banter. Kaso kung alam mo hindi na marunong mang-asar yung mo, so nananakit na lang. Ayun talaga, gaganti ako. Ngala lang. Kung nasa Amerika lang sila. Nagbabail. Waling joke. Sorry. Masyado ako nadadala. Ay, yan lang naman guys.
check mo ang comments. Ayan ang sabi sa comments. Pero, ano eh. Wala, ayun. An eye for an eye, so carry lang. Normalize natin yung sumasagot pabalik sa bully. Oo, tama naman. Kasi parang give them a taste of their own medicine eh. Kung gagi ba siya, Oo. kasi tinawag niya ng mataba yung friend niya, Na nagsasabi, na nangasar sa kanya na pandak siya. pandak siya. So, ginantihan niya ng body shaming, yun nang body shame sa kanya. Oh, okay yun. Bibigyan ko siya ng pass doon. Okay yun. Okay yun. Kasi ayaw tumigil eh. Kinausap niya na eh. O gusto mo pahayaan, edi magpahayaan tayo. Pero ikaw ba, kumari, yung scenario na to, inaasar yung katabi mo. Anong ano ko, as a bystander? Anong Sabi natin kaibigan mo. friend ko? Kung friend ko sila pareho, sige sabihin natin friend ko lang. Tapos, hindi ko friend yung nangaasar. Gaganti ako dun sa nangaasar. Parang, mas nakikita ko na, nalugi na. Gawin natin, syempre, equal yung playing fields, di ba? Para para match naman. Toxic friends sucks. Yes. Yun siya, ganun siya. Parang, feeling, yun yung kasi mga feeling na nakaka one step ahead sila kasi pinagtatawalan nila yung mga kasama nila. Parang, ayun nga. Tapos hindi nila alam na isipin nila joke pero sa likod na utak alam nila kung ano yung ginagawa nila. Kung hindi kayo magkakakilalang tatlo, Tapos, inaasar siya. ba't ako makikisawsaw? Ba't ako makikisawsaw, diba? Sa ngayon, sa mindset ko, parang choose your battles eh. Kung hindi naman, ako so, masyadong, parang, alam mo yung nakikita mo na yung inequality, tapos hindi ka nagsasalita. Okay. Meron kasi talagang hindi mo maiwasan na if hindi ka concerned, talagang hindi mo kailangan lumaban. Parang, ganun. Minsan yung mapapaisip na lang ako kung ano ba yun eh. Kung prank ba yun or social experiment. Kasi, madalang naman na ako makakita. Siguro pag malala, pag yung sobrang lala na binubuli na doon ako wait, doon ako mag-interfere. Pero kung wala naman nagkakasakitan, yung wala pang paglabag siguro sa human rights, ganun. Siguro. Kailangan mo yan. Sa amin sa maglaki. Pero, sad lang kasi wala kang kwentang friend eh. Bali, ayun. So, guys, hindi siya gagi. Kampihan natin to. Kampihan natin to. Hindi, galit tayo dun sa friend niya. Yun nga. Sabi rin naman ni Nami kasi, kung upa siya, kupalin mo din. Parang, eye for an eye lang natin. Ayun lang, hindi siya gagi. Yeah. Para sa pinakaabangan, ang ruleta ng kapalaran. Sa ruleta ng kapalaran, every end ng natin, malapit na tayo mag-end ng recording. Meron tayong laro. Yung laro natin ay actually ito puro opinion natin to. Sakto meron tayong mga hot topics. Sige. Hot topics. Okay. Parang ito yung mga topic na pwede tayong maging magkapareho. Pwedeng magkaiba tayo ng pananaw. Pero sabihin natin siguro na bigyan natin ng pass yung na to. Bigyan natin yung pass yung laro na to na kung ano walang mali tsaka walang tama. Okay. Sige. Maganda nga na yun. Ayan, ito. Hot topic. Okay. Yung hot topic niya, unang hot topic natin, is it wrong to have a romantic feelings for someone you know is already in a relationship? Ano ba yung scenario na to? Yun lang yung hot topic niya. Parang nagkagusto ka dun sa taong alam mong meron ng karelasyon. Nagkagusto lang nagkagusto. Hindi kakabit, hindi ka
Tama ba? Well, hindi siya mali. Ano kasi, parang sabi nga nila yung the heart wants what it the heart wants. Tama? Yata. So, hindi parang hindi niya naman mapipigilan kasi. Kung nagkaroon ka ng gusto, no? Kung ganun yung na-feel mo sa isang tao, parang hindi mo mamamano. Pero siguro nandun pa din dapat yung yung respect na Kumbaga, meron siyang certain na sa tingin, kung hindi ka mag-act on kung it tama yung pagkakaintindi sa sinasabi, parang hindi ka mali na magkagusto, pero mali na kapag may ginawa kang may ginawa ka para maka-apekto doon sa relasyon nila. Dali na mo pala yun. Akala ko Atomic. So, okay lang magkagusto, wag ka lang kakabit. Siguro, ang malala talaga dyan kapag may asawa, ay kapag binded ba na ng marriage, kasi may binilalabag ka na na batas eh. Actually, may ganyan kaming may kwento kaming ganyan sa Kay Maris Racalio, Hindi, yung mga dating episodes din, yung nasa Japan. Wow. Yung nagagalit siya kasi at lang yung asawa. Sa magmamahalan nila nung Tapos hindi naman kasi siya gusto nung Ayan guys, kung gusto niyo mapanood yung mga earlier episodes, may mga ganyan topics tayo. Can people truly forgive and forget, or do old wounds always resurface in relationships? Para sa mga taken, para sa mga may relasyon. Ikaw mamili na naman. Walang choices? Walang choices! Walang choices! Ang lang niya, parang, ang sabi dun sa tanong, nag-heal ba talaga yung wounds ng relationship? Or, ay parang totoo ba na nagpo-forgive and forget, tas nag-heal yung wounds ng relationship? Or, laging nagre-resurface siya? Tingin ko nagpo-forgive and forget naman. Kasi, well, sa case ko, kung sabihin na natin ako yung magalit, siya may kasalanan, ako yung magalit. Kapag sinabi ko kasing okay na talaga, ay hindi ko na i-bring up ulit. Pero yung iba kasi parang once na okay na yung topic, tapos pagka nagkaroon kayo ng away ulit, ibabalik yung ganon. Hindi ako nung di tulad ng iba dyan. Nagamit ko. Feeling ko kasi pag ganun may lamat na eh. Mahirap ng parang kahit anong gawin mong gain ng trust ng for example, ang scenario natin, ang pinaka madalas kabitan. Diba? Parang once na nagkaroon na ng kabit, diba? Parang ang hirap ng matulog nun ng ng mahimbing bakit ba't hindi na masyadong nagre-reply to? Bakit ganit? Diba? Parang hindi na... Paano ba forgive and forget? Parang sila pa din? Parang sila pa din. Tapos, parang since tapos na naglagpasan na natin yung hurdle na yon, let's proceed na sa susunod na chapter nung relasyon natin. Parang ganun. Ako siguro depende na lang sa gravity ng ginawa eh. Na kung kung kabit, parang forgive and forget din. Pero wala na kami nun. Kasi hindi, alam kong pag nag-stay pa ako, hindi ka na magiging okay. Hindi ako mapapanatag. Lagi pa din ako may duda. May doubt. Ayun, parang sabi nga ni Namigasi, eto, ang ganda nung niya. Wala namang
nahihil kapag emotion na nasasaktan. Hindi naman yan physical na sugat. So, nandyan pa rin siya, naalala mo lang. Kahit ano pa mangyari or nangyari niyan, andyan na yan. You can forgive the person, pero iba pa rin yun. Parang, you can forgive, pero hindi mo malilimutan. You cannot forgive. Feeling ko siguro ganun. Tama. Siguro same kami ng take na sige, mapapatawag kita pero I'm watching you. Hindi na ako kumbaga I'm one step parang I'm smarter na ay capable ka pala sa ganito. So parang ganun. Oo, no? Parang yun lang din yung makakapagpa-stay sa akin. Kung madidikta ko na kung anong pwede kumbaga mong gawin. binigyan na kita ng chance, hawak na kita sa palad ko. Hindi na pwede yung dati. Kumbaga magsiset ka na ng boundaries. Oy, sige, dahil parang naging kabit mo yung ka-work. Dahil dyan, hindi ka na pwedeng maging mag-iisa kayo sa isang room na yon. Parang mag-set ka na ng boundaries mo na wag mo nang ilagay yung sarili mo sa ganong sitwasyon na maglilid sa, 'di ba? Sa hindi magandang sitwasyon pa ulit. Pero eto naman yung scenario. Kung yung ex niya yung nag-cheat. Ex niya yung nag-cheat. Tapos sobrang niya sa'yo. Parang ex niya yung nag-cheat. Sabihin natin, nagkaroon siya ng trust issues. Trust issues na. Kasi nga dahil feeling niya, lahat may tendency na mag-cheat. Ikaw, paano mo yun? Yun yung mahirap kasi nga, tapos gustong-gusto mo yung tao parang yun yung ang challenge dun. Kung gustong-gusto mo talaga yung tao, papatunayan mo na, hindi ako katulad. Hindi ako katulad ng iba. Iiba mo ako sa kanila. Yun yung gusto ko linya Ngayong gabi pa lang, parang ilan na sa Pilipinas nagsabi oras pa lang eh. Yung tawag dito, parang siguro, yun yung proving mo. Yun yung trial mo. Paano mo mapuprove dun sa taong naka-encounter na ng ganong sitwasyon, nagkaroon ng ganong klaseng trauma, na paano mo mapuprove sa kanya na hindi ako ganong klaseng tao tapos mas nangingibabaw yung pagkagusto ko sa'yo. Na willing akong ipa-feel sa'yo na safe ka sa akin. May joke pa ako pero bawal din. Ayun, yun eh. Kumbaga, testing grounds yun eh. Testing grounds yun. Kung gaano mo kagusto talaga yung isang tao. Hirap ng sitwasyon na yun. Wala pa akong scenario na ganon? Na hindi ako sumuko. Kumbaga talagang pinoprove mo yung sarili mo na Is it ever okay to stay in a toxic relationship for the sake of the kids? Ito medyo. For the kids. For the kids. Sipin mo, may asawa ka, may anak kayo, tapos total na-approve na yun eh. Yung divorce, tama di ba? Na-approve na yung divorce yun. So, na siya? Bill na siya. Okay. Ayun. For the sake of the kids. Sipin mo kung kaya nila eh. Ang mga bata pa lang, bigyan natin ng age, meron kang boy and girl, age 7 and 5. Okay. Toxic siya. Walang third party. Toxic lang talaga. Sisigawan kayo, ganyan. Nagsisigawan kayo pero hindi kayo nagsasakitan. Pero, alam mong toxic lang na pag, for example, may ginawa ka, hindi nagustuhan ng isa, nagiging away na agad. Yung ganun. Parang,
kumain ka. Tapos yung kinainan mo hindi mo hinugasan. Tapos ganun. Kung kayang hindi ipakita sa Mga bata. mga bata yung mga away. Yung away, no? Feel ko kaya naman. Pero alam mong hindi ka na masaya. Okay lang. Para sa bata. Para sa mga bata, syempre. Parang wala eh. Parang pag ini-imagine ko kasi pag nagkaanak ka, yun na talaga yung Yung... mag-iiba talaga priorities mo. yung bata. Pero, sabi nga nila, sa psychological na perspective, pero kasi akong psych na friend, siya yung nagsabi sa akin ito na, ang sabi niya, nasabi ko na to sa dating sa isang bahay, for it to work properly, dapat daw, ang pinaka-pundasyon lagi is yung nanay at tatay. Kumbaga yung emotional maturity tsaka yung feelings nung nanay at tatay. Dapat kayo yung priority kasi kayo yung nag-hold nung bahay. So dapat, una muna is kung ano yung kalagayan ng partner mo. Kasi once na okay yung kalagayan ng partner mo, yung dalawa, magiging okay yung pagpapalaki nyo dun sa mga bata. Sa bagay, may mga ano din naman eh. May mga mga galing sa broken family na which turned out okay naman. Close naman yung magkakapatid. Si Bitay. Okay. Eto. Ano naman yun eh. Personal take lang naman. Pero, ayun. Pero may nakikita kasi ako na, alam mo yung nakakaawa na sobrang unselfish nila na for the sake, kahit hindi na sila masaya dun sa relationship, kailangan nilang isak it up. Kasama siya sa adulting eh. Gumawa ka ng bata, you need to suck it up, kailangan panindigan. Tapos nagsasama sila ng matagal dun sa isang bahay, pero hindi nila matyaga yung isa't isa. Tapos, naghintay na lang sila na lumaki yung mga bata, tsaka sila maghihiwalay. Kumbaga, yun yung sad doon. Kung gusto mo na, for the sake of the kids, hintayin mo lang talaga siya na tumanda, tapos tsaka kayo maghiwalay kapag meron na silang hindi feel ko mas kaya na nilang tumayo. Torture, sobrang mas torture. traumatic yun. Yung ganun. Tingin ko. Ayun yung sabi mo kanini. Na, Oo. Eh ako, hindi naman ako alis. hindi ko naman inisip sa iwan. Ako pala iwan. Siyempre, magkakaroon ng sarili family yung anak mo. Hindi naman kayo dahil... Hindi yung anak. Hindi yung Yung partner mo. Akala ko, ako lang yung hindi sumusuko. So, di pala? Sige, sorry. My bad. Ito maganda yung point ni Jade's the best. Yan kasi anak-anak pa tapos maghihiwalay din. Ibabalik. Ay hindi, nakaaway lang wala siya. Ano? Ngayon ka lang nag-comment ulit, nakaaway ka na agad. Para walang problema. Yan. Handa mo dapat i-enjoy lahat ng mangyayari pag gusto mo magkaanak. Yun lang. Kumbaga, since matanda ka na, alam mo dapat yung responsibility ng mga actions mo. Okay. Magandang take din. Pero, hindi pala ako nagsabi kung anong prefer ko. Siguro kung toxic na, tapos para sa, siguro ganun din gagawin ko. Alis na. Hindi ako alis. Ihintayin kong tumanda yung mga bata. Pero once na maging okay na, kasi, siguro gagawa na lang ako ng paraan para mag-work kami. For example, magpapadestino ako sa malayo, tas magiging good provider na lang. Ako, tas, ganun yun eh, parang umalis ka din eh. Parang tinakbuhan mo din yung responsibility eh. Yung hindi na lang kami mag-overlap ng boundaries. linya. Boundaries. Parang, eto,
pwede to ipakita sa mga bata, pero once na nag-aaway tayo, bawal dapat. Kumbaga, kaso toxic. Gusto alam mo yun, skandaloso. Dinadamay pa pati yung mga kapitbahay. Hindi. Ayun. Tagal naman tumanda ang mga... Alam mo yung bawat segundo bilang mo. Tapos tanong mo, ilan taong ka na ulit? 7 po. Ay, anak ng toko. Yari. Nasibing ka na, na-delay ka pa. What? Ano mo bumagsak? Hindi ko alam. Last. Ano ba pili? Tingin mo. Can you truly move on from an ex, or is there always a piece of them you carry with you? Sabi niya, can you truly move on from an ex, or is there always a piece of them you carry with you? Pero feel ko, Sasakalin ako Pero, galingan mo. totoo naman Good na luck. ganito ako ngayon dahil sa Past mo. past ko. Kumbaga, wiser ka na Oo. ngayon. Kumbaga, ang dinadala ko lang is yung mga lessons. Siguro. Oo, alam ko, yun yung madalas kong yun dun eh. Na kapag may ex ako, tapos may bago, usually nag-overcorrect ako. But paano overcorrect? Natatawag mo siya na Hindi, na example, clingy ako nung sa ex ko. Oo. Parang napag-awayan na masyado akong clingy, ganyan. Sunod, hindi na ako masyado. Clingy ka? Ako? Secret. Paano kailangan mo naman? Nakakapan yung topic eh. Ako? Oo. Ano lang naman? This is a safe space naman. Mako-consider ko sarili ko as clingy naman. Pero kung kumari lang yun yung mapuna sa akin, tapos papasok ako sa bagong relationship, Hindi ka na magiging ganun. hindi na. Ang overcorrection ko dun, mas lalayo ako. Oh. Ganun yung usually Yung nangyayari overcorrection na parang, kumbaga, yung piece. Masyado ko dinadala yung lesson na yun. Na ayoko maulit sa sunod na relationship. Kaya, So, in a way, pwede na mo muna. Baka sabihin mo. Parang mali kasi yung tanong eh. Hindi naman sa parang naka-move on ka na, pero dinadala mo kasi yung lessons. Kumbaga, accumulation ka nung past mo sa kung ano ka ngayon. Ganun rin naman. Ito na yung best part na yun. Kumbaga, nadala mo pati yung mga yung worst parts. Ayan usually naman naayos ko naman yun. Saan Sino ba nanonood ng live? Depende. Depende kasi ako kasi nagiging friends ako sa mga ex ko. So, kumbaga kung anong nadadala ko talaga. Nakaka-move on ako pero nadadala ko yung mga ex ko sa next na relationship. Okay. Kasi nga, nagiging part sila ng nagiging part sila ng buhay ko na, alam mo yun, na hindi ko naman sila kina-cut off. Kumbaga, friends pa din. Nawawala lang ako ng affection. Okay. Nawawala lang yung romantic na part. Kumbaga, yun yung weird sa akin. Kasi nga, natatanggal ko yung romantic na part. Tapos, syempre, nagkakaroon ng duda yung susunod na partners. Kaso naging friend ko na kasi sayang kasi yung mga nanginayang kasi ako sa mga ganon na parang etong taong to, kilala ako dati. Tapos, syempre, ayoko naman na mawala to kasi nga kilala niya na ako eh. Kasi minsan lang ako mag-open sa mga tao na medyo secured ako na sa sarili ko na etong tao na to, binigyan ko
pinakita ko na kung ano ako, sayang naman kung wala kasi naiintindihan niya na ako eh. Diba? Oh. Parang ganun siguro. Nakaka-move on pero nakaka-move on pero hindi naman naka-carry on lang. Mahirap din naman kahit kumari sa pagkakaibigan. Ikaw ba may nakat off ka ng kaibigan? Nakat off na kaibigan. Meron. Pagka hindi ko na-trip yung trip niya, parang pag na-outgrow ko na, tapos ganun pa rin yung trip niya, siguro may at certain age, meron kang kaibigan na okay yung trip niya na nakakatawa siya, parang okay. Tapos minsan, pagka tumanda ka na, parang sabi, ay, kupal pala itong taong to. Akala ko nakakatawa lang siya. Toyo pala. Parang ganun. May mga na-outgrow ako tapos parang hindi ko na siya dinadala sa next na part ng Hindi ko naman tinototally na ay, ayoko na kitang kasama yan. Parang hindi na ako mag-give way para ay mag-overstep ng ko para lang makita ka. Parang hindi ako pupunta ng ganung kalayo para lang kitain ka or ano ba yun? Ako usually Hindi binibigyan ako ko. mag-effort. Nagbibigay naman ako ng ultimatum din. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na parang pag ngayon di pa tayo nagkita. I mean, hindi ko sa mga kung close kayo sa akin ngayon, hindi kayo counted. Talagang kayo. Parang gagawa pa din naman akong paraan para maayos yun. Pero yung sa iba, di nating acquaintance lang, Parang saglit lang nakasama, hindi naman ako natibay. nagkaaway tayo. Parang subtle lang na na Silent cut off ganun. may subtle na message sa doon Silent na ay gusto mo ganito, ganyan, libre kita. Kasi hindi, sige, pass. Sige, di ba? Out na. Gets. Pero kilala mo kung sino ka. May shoutout. Ayun lang, at that is it para sa ating episode 4 this week. This is season 2, episode 21. 21. Again, thank you sa pagtambay sa sa chat. Tapos ang ating sponsor ngayon, makikita nyo sa TikTok sa TikTok natin. Barmat Apparel. Meron tayong mga iba't ibang shirts doon. Tapos meron din mga jewelries. And and sa YouTube, mapapanood nyo yung mga earlier episodes. Episodes 1 to 2. Ay, hindi. 3 to 20. same na mga ganitong kabubuhan lang din. Clocked out with Jay and Siege. Subscribe, like, follow. Tapos, nyo din. Share nyo na din. Kung Dislike nyo. Dislike. basta may nakikita namin may ibang gumalaw. Parang kami lang nag-uusap. Ayun, again, thank you sa pagtambay. This is Clocked Out with Jay and Siege. We are Hey! Bye guys. It's the best. Thank you sa pagbalik.